Bloody Lady. Nangyari ito sa probinsya ng Quirino sa bahay ng aking tiyo. Dahil itong lugar daw na ito, daming nadidiskrasya at namamatay. Isa na sa kwento ng isang babaeng dapat ikisal pero naaksidente sila at siya'y namatay. Sa lugar ng Quirino. Ako pala si Joy. Bata pa lang ako, pinaalaga na ako sa lola ko. At biglang dumating yung araw na kinakatakutan ko. 7 years old ako nun. Kabilugan na ng buwan. Habang nasa kasarapan ng aming tulog. Tama ko pala that time, tito at tita ko. Pero nagulat ako dahil si tito bigla na lang sumigaw at nagsabi ng white lady, white lady. Dahil yung kaninang maaliwalas na kwarto, napalitan na nakakatakot ng pangyayari. Sobrang nakakatakot, nanginginig ako bigla, lumamig yung paligid at parang kapal ng usok na galing sa labas ng aming bahay. Unti-unting lumalapit sa amin ang dugoang babae, nakabihis pang kasal. Grabing takot namin nila tito at tita. Kaya ligon ako kung saan sa ang sulok ng kwarto. Ang lakas ng tibok ng aking puol na yung bloody lady biglang umupo sa mismong hagdanan na nakatapat sa amin. At bigla akong lalo natakot nang tinignan kami ng nakakatakot at malagkit na tingin. Kaya dali-dali kami nagtago nila tita, nanginginig na kami at nagdasal na sana mawala na yung babae. Pagkalipas ng 3 segundo, sumilip ang tita ko at dahan-dahan bumalik sa dati ang kwarto at nawala na ng babaeng dugo. Kaya humiga na kami ulit at natulog. Kinaumagahan, wala na sila tita. Sa tabi ko, nasa sala na pala sila nag-uusap. At napag-usapan nila na pumunta ang mga pinsan ko sa kabilang baryo para magbenta ng ice cream. At sabi ko, sama ako tita, lagi na ako kasama pag umaalis sila. Pero bago marating yung kabilang barangay, lakad muna sa Madamo at Mapuno. Kinahapunan, natapos na kami magbenta, ubos lahat ng ice cream. Napagdesisyon na naming umuwi at dumaan sa shortcut. Grabe, nakakatakot ang tayog ng mga puno at walang kabahayan at walang mga tao. Bigla na lang ako nanigas at napahinto sa kinakatayuan ko. Dahil may nakita ako isang kakaibang nilalang, nakakatakot, nanilisik ang mga mata at gusto akong kunin. Kaya nagulat mga pinsan ko, mga nasa edad 16 to 18 years old. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka napahinto dyan at napatayo? May lalaki, nakakatakot ang tsura, gusto akong kunin at mangyayakit na ako. Kaya sa sobrang takot namin lahat, nagtakbuhan na lahat kami sa sobrang kaba namin, halos maputulan na kami ng hininga. Hanggang sa para kami nabunutan ng tinik sa dibdib, tanaw na namin ang aming bahay. Kaya dali-dali kaming pumasok sa loob. At kinagabihan, nagkayayaan na naman kami ng mga kababata kong pinsan na magtagu-taguan sa ilalim ng buwan. Sigaw ng aking pinsan. At dali-dali ko siyang tinanong, bakit ka sumisigaw? Sabi ko sa kanya, may tinuro siya sa isang sulok. Isang napakalaki na butterfly. Unti-unting naglaho parang bula. At biglang naging isang babae. Dugo ang babae, nakabelo pang kasal.